Tapos malaking space needed to take impression. Pati nga ang nawala niya mga ngipin, kinunan rin ng impression. Medyo mahirap ng konti kasi may sugat siya sa gilid. So pagkuha ko ng impression, may mga sumama pang mga dugo. Sa laboratoryong ito, dinala para maagawa ng molde ng ngipin at mukha. Mula rito, unti-unti nang inuhulman ni Koji mula sa wax ang magiging bagong mukha ni Annabelle. Pagkasukat ni Annabelle sa mukhang gawa sa wax, bubuuin niya ang mukha gamit ang silicone. Ang huling hakbang, ang pagkulay nito. Tila isa siyang eskultor na gumagawa ng obra, masusing nililikha ang bagong mata, ilong at bibig ni Annabelle. Matapos ang 2 taong paghihintay ni Annabelle na magkaroon muli ng bagong mukha, dumating na ang tamang oras. Sa araw na yon, isusukat na sa kanya ang ginawang obra ni Koji. Lahat nananabik na masilayan ang bagong mukha ni Annabelle, lalo na mga estudyanteng voluntaryong nagbabantay sa kanya sa ospital. Pagkakita ko kay nanay, parang na-struck ko agad, and then yun, parang tuloy-tuloy na. Doon na nagsimula, noong December 2007, yun yung unang daraw ng Bobong Pinoy. Bukod sa kanila, nagsidatingan rin ang mga miyembro ng District 3810 ng Rotary Club. Sila ang nabagandang loob na nag-sponsor ng prosthetic na mukha ni Annabelle. Nakinig ka pa sa akin? So, andito yung paborito mong damit at mga prutas, no? Andito na kami, ha? Nandito po yung gumawa nung yung mukha niyo po, Nay. Lahat kami nagsama-sama para masaksihan ang mahalagang araw para kay Annabelle. Sinimulan na ang pagbabago ng kanyang anyo. Unang kinabit ang kanyang mukha. Kakabit na po ni Koji, Nay. Konting paganda. Kinabit ang bago niyang mga ngipin. At matapos ang pag-aantay, sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan namin, smile, Nay, ang matamis na ngiti sa bagong mukha ni Annabelle. Nakismile daw palagi yung ginawa sa'yo. Oo, takpan, may ngipin na, ngayon pa patatakpan. Dati, matawa ka, hindi nakatakip yan. Pakita mo yun, ang ganda, oo. Pag nakikita yung totoong ngipin mo sa ibaba, ganda. Dahil yung bisita na, ya, baka hindi mo alam. Ang inaasam na mukha ni Annabelle, kanya nang nakamtan. Done very well. It's a good job. Actually, natutuwa ako when she smiles. Also, the face smiles also. Pag malungkot siya, makikita mo rin. So, parang it's natural. Saksi rin sa kasiyahan ng nurse na naging malapit kay Annabelle. Nakakatuwa kasi after so many years ng ganyan. Ilang taon din po siya nagantay. Ngayon, may mukha na siya. Tapos nakakatuwa kapag nag-smile siya, parang nag-smile din yun. Tsaka hindi na siya mahihiya. Nang mga oras na yun, lubos-lubos ang tuwa na natama ni Annabelle. Ano siya? Balat. Oo, nakandikit po sa ako. Balat ko. Ay, ang ganda mo na. Dahil nakabit na ang kanyang prosthesis, matutupad na ang kanyang pangalawang hiling, ang makauwi at makapiling ang kanyang pamilya. Nasasabik nang umuwi si Annabelle nang sunduin namin siya sa ospital. Dahil sa loob ng 2 taon ng paglagi niya sa ospital, ito ang unang pagkakataong makakalabas siya para muling makasama ang kanyang tunay na pamilya. Masaya talaga ako. Excited? Ang tagal ko no talagang gusto mo. Matapos ang 4 na oras sa biyahe, mga sabik na kaibigan at kamag-anak ang sumalubong kay Annabelle. Nang siya'y bumaba, magkahalong reaksyon ang sumalubong sa kanya. Ang iba, hindi mapigil ang mga luha. Natutuwa lang ako at nakauwi na siya. Habang iba, hindi maitago ang tuwa sa pagdating ng kanilang kaibigan. Kahit pagod sa biyahe, lumabas pa rin ang pagkamasiyahin ni Annabelle. Ay, nawis ko kayo lahat. Ay, miss ka rin namin. Salamat sa inyo, kaibigan.
Isa-isang nagsilapitan ang mga kaibigan at kamag-anak niyang matagal na niyang hindi nakakasama. Walang umiyak. Masaya na. At makapiling na namin siya ngayon. Bagi ang kanyang mga kapatid galing pang Benguet, dumating para salubungin siya. At sa wakas, nahawakan na rin niya ang kanyang bagong apo. Mas maganda na nga rin po yung ganyan. Kaysa live na nakikita mo ang itsura. Meron na lang po siyang mukhang hinahanap sa mga tao, hindi na siya mahihiya. Sayang. Sa ilalim ng kanyang prosthetic mask, may mga luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Sa kanyang pagbalik, nakahinga na ng maluwag ang kanyang asawa. Papasalamat ako at hindi na ako babalik-balik doon. Mag-iisip na andun pa siya. Mas maganda na yung andito. Nakikita ko siya sa araw-araw. At magkakaroon na muli ng ina ang mga anak na kanyang naiwan. Nakabubuo na naman yung pamilya namin. Nakasama na naman kami. Hindi man nakikita ni Annabel ang mga mahal niya sa buhay dahil naagaw na ng sakit ang kanyang paningin. Nadarama naman niya ang kanilang pagmamahal. Nagbalik na nga ang ilaw ng kanilang tahanan. Si Annabel, may panibagong anyuman ay tulad pa rin ng dati. Nagbubuklod sa kanila, nagbibigay lakas at kasiyahan sa kanilang buong pamilya. Patuloy pa rin po ang pakikipaglaban ni Annabel at Randy sa kanilang mga kakaibang sakit. Pero kahit papano, sa kanilang pong bagong anyo, nagkaroon sila ng bagong pag-asa na kinakailangan naman nilang matamasa. Mga kaibigan, maraming salamat sa 13 taong pagsubaybay sa amin. Ako naman, Arnold Gravio, at ito, ang Emergency